Isang nakakagulat na balita ang kumalat ngayong araw ukol sa umunoy anak sa labas ni Unang Ginang Coca. Ang impormasyon ay binunyag ng isang source na malapit sa pamilya Marcos na nagdulot ng matinding pagkalito at pagkadismaya sa mga Pilipino. Ayon sa ulat, ang naturang revelasyon ay nagdulot ng tensyon sa loob ng palasyo, lalo na kay Pangulong Kuting Jr. na sinasabing nanlumo sa bigat ng balitang ito. Ang isyong ito ay naging sanhi ng sunod-sunod na batikos mula sa publiko na ngayon nagdududa sa imahe ng pamilya diktador. Marami ang nagtatanong kung paano nito maapektuhan ang reputasyon ng administrasyon sa gitna ng mga kasalukuyang isyu ng katiwalian at pamamahala. Ayon sa ilang eksperto, posibleng lumala ang krisis sa politika kung hindi agad maaksyonan ng isyu. Ang operasyon naman ay tila ginagamit ang balitang ito upang tuluyang buwagin ang tiwala ng taong bayan sa kasalukuyang gobyerno. Habang hinihintay ng publiko ang pahayag ng Malacanang ukol sa isyung ito, malinaw na ito'y nagdulot ng dagok sa kredibilidad ng pamilya diktador. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung paano harapin ng Pangulo at ni Unang Ginang Coca ang naturang kontrobersya. Ang bansa ay nananatiling nakatutok sa susunod na mga hakbang ng administrasyon upang sagutin ang tumitinding usapin. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Go agad, bit-bit ang mga, 'di ba, ang mga bumbero, ang mga pulis at kung ano-ano pang mga hawak niyang tao or 'di ba, under sa kanya sa pagiging mayor ng Davao City. Ang tinulungan nga po unti-unting ayusin, linisin ang kalat na nagawa ng bagyo, 'di ba? Na napakalakas na pinatagpong talaga ang Kabisayaan, particularly yung nasa eastern part. And ang dami nga pong nangamatay. Kasi PRD noon, nung na-interview ng media, ay mangyak-ngyak at ang sama-sama ng loob. God must be somewhere. Parang yun yung naaalala ko, sinabi niya. Parang wala ang Diyos sa Pilipinas nung tumama ang bagyong ito. Parang wala ka, hindi ka naman nahabag sa mga mahihirap na nga. Tapos ganun pa ang nangyari. Di ba? Nagkandalunod, nagkandamatay, libo-libo. Right? Doon natin nakita ang totoong kulay ni PRD, lalo na yung kulay ng mga dilaw. Na kung hindi ka pala kaalyado na nakaupong dating leader, ay bahala na kayo sa buhay nyo. Caught on cam. Okay, si PRD naman po, dahil nga siguro out of frustrations na rin sa nangyayari ngayon sa pumalit sa kanyang administrasyon, plus binabatikos siya ni Marcos Jr. na wala raw nagawa sa mga nabiktima ng Yolanda nung mga nakaraang buwan lang nagsalita di ba, si Marcos Jr., si President Marcos Jr. na wala daw nagawa ang mga nakaraang administrasyon para sa mga biktima ng Yolanda, ay may memory gap yata ang nakaupong Pangulo ngayon. Ay sumasama at bumubuntot siya dati kay PRD mga 2017-2018 kapag binibisita ni dating Pangulong Duterte ang Kabisayaan, kinukumusta yung mga, 'di ba, yung mga nabiktima ng Yolanda, and nagpagawa nga po ng mga housing projects at kung ano-ano pa. Nirehabilitate naman pong talaga, lalo na yung Tacloban City na I think capital yan ng Leyte. Hello po sa mga Bisaya diha. I-comment nyo sa comment section kung tama yung pagkaka-recall ko, no? Sa aming geography lesson. Okay. So, siguro napapansin din ni PRRD itong itsura ni PBBM, although medyo tabingi talaga ang kanyang pes, no? Bakit kaya? Ano kaya ang nagpapatabingi sa kanyang mukha? Yung pagtulog ba niya ng patagilid, yun ba yun? Or meron siyang kinakain, iniinom, naaamoy, sinisinghot na nakakapagpatabingi ng mukha. 'Di ba? Nagtataka lang naman tayo, hindi ba nakukuha sa massage? Oo. Si PRRD ngayon, na although tumatabing ang mukha ni President Marcos Jr., parang hindi naman haggard. Hindi paspas sa pananarabaho, 'di ba? Ang daming problema na Pilipinas, balik droga, balik krimen, ang nakikidnap ngayon mga tat kuya. Uso na naman ang nakawan, snatching, mabanggit ko lang mga tat kuya na snatch yung
phone ng nanay ko, no? Sama-sama ng loob ng mama ko. Namamalengke daw siya, na snatch yung phone niya. Sabi ko, wala pa akong pera, so bili na lang kami ng phone next month. Yeah, next month na lang kasi syempre pag-iipunan pa 'yan. Biro mo 'yun, ayan na naman, balik ang lalakas ng loob ng mga kriminal ngayon. Alam niyo mahirap maagawan ng phone, ha, mga ate at kuya. Dahil syempre yung mga contacts mo, 'di ba? Tapos yung mga social media accounts mo nandun pa, naka-login pa. Malay mo, 'di ba, i-hack 'yun, isabotahe ng nakanakaw. Tsaka yung SIM card number, 'di ba? Nandun na naka-save yung mga importanteng contact details mo, mga pribadong contacts, pati minsan yung mga bank accounts mo, 'di ba? Mga online banking nasa phone. So pag-ingatan po natin ang ating mga gamit, ang ating buhay dahil sa panahon ni President Marcos Jr. ang lala ng krimen. O paano ako kukontakin ng nanay ko? Panganay ako ang first love noon. At least sa mga anak. Tama ba? O, iba ang pagmamahal ng nanay sa kabiyak, 'di ba? Minsan lumilipas ang pagmamahal ng isang babae sa kanyang asawa, pero hindi sa kanyang mga anak na galing mismo sa kanyang katawan. If you know what I mean. Right? So iba yung ibang uri ng pagmamahal meron ang mga magulang sa kanilang anak, 'di ba? So, 'yon. So tiis-tiis muna kami ng nanay ko kung paano niya ako kontakin. Alright, awa ko sa mama ko ano magagawa natin? Kalat ang krimen, balik droga, ang mahal ng bilihin, mahal na nga yung load sa cellphone, mahal na nga yung internet, nanakaw pa yung cellphone ng nanay ko, awa ko talaga. Natatawa ako pero nalulungkot ako para sa nanay ko. Okay, mahal load, mahal internet, mahal tubig, mahal kuryente, mahal bilihin, mahal pamasahe. Tayo lang, sabi nga ni Atty. Chicks, tayo lang ang hindi mahal ng administrasyong ito, pero ang lahat mahal. Walang pakialam sa mga naghihirap na Pilipino, ang siguro napapansin to ni PRRT. So, ito po yung kanyang interview kanina, and alright. Pakinggan po natin ang sermon. Malulutong po talaga. Although hindi niya tinukoy, wala siyang ginamit na pronoun. Okay? Pronoun ba? Wala siyang ginamit na even pangalan, di ba? Ng kung sino man. Pero yung shoot ng Inamels ay, I don't know, maybe targeted to the current situation ng Pilipinas and not to Marcos Jr. Put ng Inamels na sitwasyon ini. Parang ganun, di ba? Put ng Inamels na administrasyon ini or buhay ini o kung ano man. Pero malutong pong talaga ang pagmumura ng dating Pangulo. So pakinggan po natin si PRRD. Ito lang yung taong nagmumura pero natutuwa na aliw tayo or gusto natin dahil hindi naman, alam niyo, ganyan po talaga ang mga Bisaya or dugong Bisaya or parting niya, Kabisayanan, Mindanao. Ordinaryo na sa amin yung mga yawa-yawa, linti na iyan, buwisit, kinabuhi. Yan. Pero sa Katagalugan, lalo't sensitive, lalo't ilit na katulad ni President Marcos Jr., nag-try din naman siyang magmura noon sa kanyang vlog, di ba? Pero hindi, walang visa Tapos na-blip pa yung mga pagmumura niya noon. Kasi nga parang tinatanong yata si Marcos Jr. noon nung siya'y tumatakbo pa or hindi pa tumatakbo pa, pero nagpapa-recount pa lang ng boto nila ni Lenlen noon na nadaya kuno siya. Kung sakali daw, parang ganun yung tanong kay Marcos Jr. kung sakali ka maging presidente, gagayahin mo ba yung angas ni Pangulong Duterte, ganyan-ganyan. Hindi ko talaga ugalang magmura, pero sige, magmumura Kems, sabi ni Marcos Jr. Nagmura nga doon sa vlog niya sa kanyang YouTube channel. Wala namang visa. Naka-blip nga po. Blip, blip. Hindi rin marinig. Nagmura na. Hindi bagay. Mukhang malambot Right? Mukhang lampawik nga, sabi ni PRRD. So let's listen to the previous president or former president kung ano yung mga frustrations niya sa administrasyon ngayon ni Marcos Jr. And kung ano yung parang nire-recommend niya, di ba? Nasermonan ng malala ang dating presidente. Ang kasalukuyang presidente. Pero ito, kung live diretso, mas mabuti, makinig ang tao.
Wala naman ako. Wala kaming. Si Marcos hindi dapat mawalaan ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Magtrabaho ko dyan. Dukin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon na, babalik tayo. Palitan mo presidente, so bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Gawain mo para sa bayan. Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. So malinaw ang mensahe ng dating Pangulo, walang may gusto. Actually, ang taong bayan, PRRD, gusto namin masipa na yan. Frustrated na kami 2 years na. Sapat na siguro, mga tat kuya, no? Sapat na siguro ang 2 years na binigay natin. Hindi na tama na paabutin pa natin ng 3 taon or kalahating taon yan. Nag-agwanta tayo. At sa bawat araw, ilan yun? 365 plus 366. May leap year po yata sa mga nakarang taon, ano? So ano? 730? 1? Bigla ang math tayo. Mga ganon. 731 days. Sa bawat araw na yan, may nakakamgo. Come. Push, come. Balita ko nga, binitbit na yung pera papuntang UAE. At pinabitbit sa kung saan mang, ewan ko, sabi daw di umano. May mga nakakamkam ang mga kurakot, di ba? Sapat na yung 2 years. Pero kung si PRD ang tatanungin, sabi nga niya, walang may balak na matanggal ka sa pwesto, gusto ng karamihan na manatili ka dyan, tapusin mo hanggang 2028, magtrabaho ka. Bakit? Ay, mga tat kuya, kasali ako dati sa magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Yung program dati ng QTV, GMA News TV, QTV 11, noon, kung naaalala niyo yan. May nasalihan akong contest dyan. Uy, sino to nagmamahal sa akin? Ate ko yata from Anemica. Thank you so much. But yeah, magtrabaho ka, pinapasweldohan ka, ang laki-laki, hundreds of thousands ang sweldo ng Pangulo. Boy, hindi pwede. Pinaghihirapan namin na ang buwis. Tama ba mga tatkuya? Ang kinakaltas nyo sa aming sweldo, ang idinadagdag nyo sa mga bilihing, ang mahal-mahal na nga, value-added tax, mga sin taxes at kung ano-ano pang taxes meron. Matik na binabayaran namin or kinukuha sa amin para lang may maipasweldo sa inyong mga inutil. Sino man kayo, hindi sinasabi si President Marcos ito. Diba? So, ingod-ngod mo, duk-dukin mo ang mukha mo kasi ginagawa at ginawa yan ni PRRD noon. Kita natin kung paano bumagsak ang kanyang katawan lalo nung panahon ng COVID. O kung banggitin ng buo sa strike against. Diba? Panahon ng pandemic, sub sa trabaho si PRRD, nagpupuyat, okay? Magigising niya ng mga alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy na ang trabaho hanggang madaling araw kung ano man ang dapat basahin, repasuhin, bago pirmahan.
hindi tumitigil ang dating Pangulo, wag partida, may mga secretaries na nga, may mga alter egos na nga. May mga nakadesignate na natatayong parang siya sa bawat department. Araw-araw niya yung mimitingin, nakikita natin, napapanood natin kung hindi man live, recorded. Lalo na noong panahon ng pandemic, may update tayo kung ano ang ginagawa ng opisina ng Pangulo. Ngayon, wala. Wala ngang spokesperson eh. 'Di ba kung ang mga tao ay magtatanong, ano mga comment mo dito, Pangulong Duterte, anong masasabi mo dito, anong ganyan. Kung gusto nating malaman, marinig ang kanyang mensahe, opinyon, desisyon, may spokespersons na sasagot kung hindi niya kaya. Ibig sabihin, hindi siya available pero nandyan ang spokesperson, nagpapa-interview, nagpapatawag, 'di ba may Malacanang press corps. Ngayon walang ganyan. Wala tayong alam sa mga nagaganap. Magtatanong ang taong bayan, bakit may mga missile launcher na sa Pilipinas? Walang sumasagot. Anong masasabi niyo doon sa PIDEA Leaks? Tatawa lang. Right? Yung akusasyon na ang asawa mo nagtatrabaho at may bit-bit na mga staff ng Maharlika Investment Funds. Bakit sikreto? Wow! Wala tayong, Diyos ko po, tatanungin natin ano ang desisyon mo sa mga nalindol sa Mindanao, ang nasabugan ng Bulkang Kanlaon, ang Bulkang Taal sumisingaw-singaw na naman. Wala tayo. Pero pagdating sa West Philippine Sea kuno, South China Sea naman ang pangalan, ang bilis mag-respond. Gusto ng taong bayan malaman anong balak mo, isasabak mo kami sa giyera? Ha? Oh. Tama ba? Isusubo mo ba kami sa giyera? Sabihin mo kaagad nang makapagtago kami sa mga kuweba or mag-migrate kami sa Mindanao baka sakaling hindi doon ipatamain yung mga ibo. Di ba, ibabala ng mga incheck papuntang Pilipinas. Sabihan mo kami. Huwag niyong daanin sa sikreto. Oh. Ay mukha namang walang, hindi naman haggard si President Marcos Jr. Tumatabingi ang mukha, pero mukhang hindi siya haggard sa buhay. Kasi syempre, iniintindi nila concerts, parties. Mahilig sila magpa-concert, may pa-fashion show, mag-travel abroad. Masisisi nyo ba si PRRD kung bakit siya frustrated sa pumalit sa kanya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Kending muna. Galing to sa ate ko siguro from Anemica. Sabi ko na eh. Teka lang, replyan ko lang. Thank you so much po sa palablab. Ate ko from Anemica. Hello, hello. Shout out po sa mga nasa US. Thank you so much po. Pambili na ang bigas. Mahal ang bigas. Oh. Too much. And if mapunta tayo sa giyera, sabi ni Yingli Paulon, lentek. Oh, deserve mabigwasan. Dahil mukhang mukhang may aning. Parang hindi iba yung kuting noon. Nung nanliligaw pa nga lang sa atin or nagpapakitang gilas pa lang at tatakbo pa lang Pangulo, kesa sa na umupo na parang araw man liligaw, sabi na Attorney Trixie, araw-araw tayong niligawan, 'di ba? Nagpapa-impress, nagpapakitang gilas. Nung napa-oo na tayo at nakuha na ang ating puso at kaluluwa, huyo na tayo. Kumukonti na daw ang bangaw. Sabi ni Pab Kentos.
Ay kasi nga, 'di ba? Litlit kong channel para dito sila magbabad. Doon kayo magbabad sa mga show deserve nyo doon, mga bangaw. Okay. Itatali sa luneta i-firing squad, sabi ni Super Mario B. Hindi lang firing squad, ipangat-ngat natin sa mga hantik. Huwag biglain. Firing squad talaga. Paano kung hindi magtrabaho at puro pang sariling kapakanan lang ang inatupag? Oras na. Sorry, PRD, ayaw na namin. 2 years is enough. Actually, it's too much. It's long overdue. Nung isang taon, 'di ba, nung 1 year pa lang si Kuting, ang sabi namin sabi ng Ensaymada pa, pagbigyan pa natin, isang taon pa lang naman. 2 taon na ngayon, ang gusto nyo? Atay, marami 3 taon, hindi na, ayaw na namin. July 1 na bukas. Excited na kami. Magpapakulay daw si trending videos. Talaga ba? Thank you so much in advance. Ganda ng pagka-edit ng alin. Ate Emne Ferda, hello. May mga dalagita rin nawawala, mga estudyante, beauty queens, di ba? From Hong Kong, Ate Mayeth, buti pa na yung ibang vloggers nandiyan sa Hong Kong, di ba? May meet and greet, mga DDS vloggers, mga host ng SMNI. Sana all na lang talaga nasa Hong Kong, sana all. Sino lang ba naman ako? Hamak na vlogger. Maliit na vlogger, pipitsuging vlogger, hindi pa nga 100k ang followers. Di ba? Dubidabidap-dap lang daw ang iniintindi ni PBBM, sabi ni ACS Patrumina. Gigil si PRD sa katamaran kasi nga, sino ba naman? 'Di ba? Para kang ano yan para kang halimbawa ay pinatira ka sa isang bahay ng kamag-anak mo. And ikaw yung parang caretaker, kung todo linis ka, pinaganda mo, di ba? Kasi nga, masipag ka. And ayaw mong mapahiya sa nagpatira sa'yo doon dahil aside from free naman yung stay mo, pinapadalhan ka pa ng budget buwan-buwan para sa mga utilities, di ba? Sa kuryente, lahat, maintenance. So, inayos mo. Tinuring mong parang sa'yo yung bahay. And then may pumalit sa yung banga. Party sa kung saan parte ng bahay, 'di ba? May mga tumbahan doong mga alak, bote ng alak, basyo, 'di ba? Nakakalat yung mga party whatever, paraphernalia, what not, kalat yung mga upos ng yosi, 'di ba? Tanghaling gumising kasi mga may hangover at makikita ng dating tumira na pinagkatiwalaan nang sabi, kami naman ang titira at aayusin namin, hihigitan pa namin yung paglilinis mo, di ba? Ultimo yung yung inidoro, didilaan namin kung kinakailangan. Yes, pati puwet ng kaldero, yes. Lilinisin namin, pati singit-singit at kung ano pa man. Tapos nung sila na ang umupo, hindi ginawa. Hindi tinuloy ang nasimulan ng dating tenant or ng dating caretaker, ay sino ba naman ang hindi mababad trip? Ano ba yung susunod kong i-discuss? Sandali lang. Should I? No, susunod na lang. Sige. Ako, namimili ako sa ang dami ko kasing nire-ready. Ano ba yun? Okay. Yes, Ate Lisa Padua, nanonood ako sa kanya pagka inaantay ko rin minsan matapos si Miss Marlica. Yeah, and very thankful ako kay Miss Marlica. Ang dami ko nakikita mga doon, mga familiar names. Hello po sa inyo na nag-hi nga rin po sa akin sa live kanina ni Miss Marlica. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!